Nagumpisa ang eksena sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Virgil. Nagpapatakbo siya ng isang auction house at isa siyang auctioneer. Napaka-punctual niya sa kanyang oras at bilang lamang ang kanyang mga kaibigan dahil dumaranas siya sa sakit na OCD kaya hindi siya gaanong nakikipagkita sa maraming tao at palagi itong nakasuot ng gloves. Isang araw, nakatanggap si Virgil ng tawag mula sa isang babaeng nagngangalang Claire. Sinabi nito sa kanya na kung maaari ay pumunta ito sa kanyang bahay dahil marami siyang mga antigong paintings at nais niya itong ipagbili. Sa umpisa, tumanggi si Virgil magpunta doon, ngunit nagpumilit si Claire kaya pumayag naman ito. Isang araw, nagpunta ang matanda sa bahay ni Claire, ngunit wala doon ang dalaga, kaya nagalit si Virgil at umuwi na ito. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ito ng tawag mula sa babae at humingi ito ng paumanhin dahil wala siya sa kanyang bahay na magpunta si Virgil doon. Inimbitahan niyang muli ang matanda upang magpunta sa kanyang bahay, ngunit sumagot si Virgil na ayaw na nitong makipag-deal sa kanya. Nang marinig ito, umiyak ang dalaga at sinabing na aksidente siya kaya wala siya sa kanyang bahay. Pumayag ang matanda na puntahan siyang muli. May kakaiba sa pagkatao ni Virgil. Mahilig itong mangolekta ng mga paintings na magagandang babae. Kinabukasan, nagpunta muli si Virgil upang makipagkita kay Claire. Sinundo siya ng tauhan ni Claire sa gate at pinapasok sa loob. Napansin ng matanda ang isang kakaibang antik at habang tinitignan ito, may nakita siyang lumang parte ng makina. Kinuha niya ito at pagkatapos umalis na. Kinabukasan, nagpunta si Virgil sa kanyang kaibigan na nagngangalang Robert na nagpapatakbo ng isang mechanical shop. Alam ng lalaki na antigo ang isang parte ng makina, ngunit hindi niya mawari kung para saan ito. Kaya sinabihan niya si Virgil na kumuha pa ng ilang parte upang pagsama-samahin. Nang makauwi na si Virgil, nakatanggap muli siya ng tawag mula kay Claire. Nagalit siya sa babae dahil hindi ito nagpakita sa kanya. Hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Claire at niyaya niyang muli ang kawawang matanda. Kinaumagahan, nagpunta muli si Virgil sa mansyon kasama ang kanyang alalay upang kunin ang mga antigo. Nang oras ding iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa babae. Alam ng matanda na naroon lamang si Claire, kaya sinundan niya kung saan nanggagaling ang boses nito. Habang nag-uusap, nagsimula silang mag-away, kaya umalis na ito at umuwi. Gayunpaman, nahihiwagaan siya kay Claire at nais niyang makilala ito ng lubusan. Kaya binayaran niya ang tauhan nito upang mangalap ng impormasyon ng dalaga. Ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang alam tungkol kay Claire dahil nagtatago lamang ito sa loob ng mansyon. Isang araw, nagpunta si Virgil kay Robert. Sinabi nito sa kanya na ang mechanical parts ay mula pa noong 18th century. Naintriga si Virgil sa narinig at mas lalo pa itong nagkaroon ng interes sa mansyon at kay Claire. Kaya nagpunta ito sa isang cafe sa harap ng mansyon ng babae upang mangalap ng impormasyon, ngunit wala siyang nakuha. Lumipas ang ilang araw, nagparamdam muli si Claire kay Virgil at sinabi ng assistant nito na nais na nitong makausap siya. Kinabukasan, nagpuntang muli ang matanda sa mansyon. Nakipag-usap ito sa babae at itinuloy ang kanilang business deal. Nang papaalis na ang matanda, nakakita itong muli ng mechanical parts sa sahig. Kinuha niya ito at ibinigay sa kaibigan niyang si Robert. Matapos ang isang araw, nalaman ni Virgil na may phobia si Claire kaya hindi ito umaalis sa kanyang bahay at hindi nakikipagkita kahit kanino. Nakikipag-usap na lamang ito sa nakasaradong pintuan. Samantala, sinubukan ni Virgil sumilip sa loob ng silid ng babae.
ngunit wala siyang makita. Kaya sinubukan niyang buksan ang pintuan. Sinabihan siya ni Claire na huwag gibain ang pinto. Matapos nun, palagi na silang nag-uusap. Isang araw, nang magpunta si Virgil sa mansyon, nakipag-deal itong muli sa babae. Nagkunwari itong papaalis na at isinarado ang pintuan. Pagkatapos, bumalik itong muli sa loob at nagtago sa likod ng estatwa upang makita si Claire. Pagkaraan ng ilang sandali, ang akala ni Claire ay nakaalis na si Virgil, kaya lumabas ito sa kanyang silid. Tumingin ang matanda sa babae at nang makita niya ito sa unang pagkakataon, na in love siya dito. Nagpunta si Virgil kay Robert at sinabi niya dito ang tungkol kay Claire. Binigyan siya ng kanyang kaibigan ng mga tips kung paano ligawan ang babae. Lumipas ang ilang araw, pinuntahan ni Virgil si Claire sa kanyang kaarawan at dinalhan niya ito ng bulaklak. Nagalit ang babae sa kanya dahil naibenta lamang nito ang kanyang antigong painting sa murang halaga. Nang marinig ito, nagalit ang matanda at umalis. Nang gabing iyon, tinawagan ni Claire si Virgil at humingi ng tawad sa kanyang mga nasabi. Kinumbinsi din niya ulit ang matanda na ituloy ang kanilang business deal, kaya pumayag naman si Virgil. Pagkaraan ng ilang araw, nais ng matanda makitang muli si Claire. Nagkunwari itong muli na papaalis, ngunit nagtago lamang ito sa likod ng estatwa. At nang lumabas ang babae sa kanyang silid, biglang nahulog ang cellphone nito. Natakot si Claire kaya bumalik ito sa kanyang silid. Nagmadali namang lumabas ng mansyon ang matanda. At nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa babae. Sinabi nito na may ibang tao sa mansyon at kailangan niya ng tulong nito. Bumalik muli si Virgil sa mansyon at inamin kay Claire na siya lamang ang nasa loob at walang iba. Nang malaman ito, nagalit ang dalaga at pinalayas ang matanda. Nadismaya si Virgil at nang papaalis na ito, lumabas si Claire sa kanyang silid at pinigilan siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkita sila ng harap-harapan. Hindi maipaliwanag ng matanda ang kanyang nararamdaman dahil isa siyang matandang binata at hindi niya alam kung paano makiharap sa mga babae. Unti-unting sinusunod ni Virgil ang mga payo ni Robert, kaya bumili ito ng mamahaling damit at regalo para kay Claire at nagustuhan naman ito ng babae. Isang araw, lumabas si Virgil upang magdala ng regalo kay Claire mula sa cafe sa harapan ng mansyon. Nakita nito ang isang babaeng unano na palaging naroon, kaya kakaiba ang pakiramdam niya dito. Gayunpaman, ang babae ay isang mathematical genius. Pinupuntahan ito ng mga tao dahil ito ay matulungin. Kalaunan, unti-unting nagugustuhan na ni Claire si Virgil. Isang araw, inudyokan ng matanda si Robert na pasikretong sulyapan nito ang kagandahan ni Claire, kaya pinuntahan naman ito ng lalaki at nagulat sa ganda ng dalaga. Matapos ang ilang araw, pinuntahan ng kasintahan ni Robert si Virgil at sinabing may ibang kinababaliwang babae ang kasintahan at palagi daw nitong bukang bibig ang pangalang Claire. Nang marinig ito, sumiklab sa galit ang matanda dahil iniisip nitong nagkakagusto na si Robert kay Claire. Kaya na magkaharap silang muli ng lalaki, tinanggal na niya ito sa kanyang trabaho. Kinabukasan, pinuntahan muli ni Virgil ang dalaga at sa unang pagkakataon, pinapasok niya ito sa kanyang silid. Nakita ng matanda ang mga magaganda at antigong paintings na naroon. Habang nag-uusap, nagsimula silang maghalikan at natuloy sa paglalambingan. Sa tuwing pinupuntahan ni Virgil si Claire, kumukuha ito ng mechanical parts at unti-unti itong nakabuo ng robot. Samantala, may isang piraso na hindi niya mailagay, kaya kinuha nitong muli ang serbisyo ni Robert. Isang araw, nagdala ng pananghalian si Virgil para kay Claire. Hinanap niya ito sa buong bahay,
ngunit hindi niya ito matagpuan. Naisip niyang umalis ito kaya ipinagtanong niya ito sa tauhan at mga kaibigan niya. Dahil sa pag-aalala kay Claire, nakalimutan niyang may importanteng trabaho siya ng araw na iyon. Tinawagan siya ng kanyang assistant kaya nagpunta ito sa auction. Pinagtatawanan siya ng mga tao sa mga pagkakamaling kanyang nasabi dahil sa kalituhan sa pag-iisip kay Claire. Pagkatapos nyon, habang nakaupo si Virgil, naalala niya ang sinabi ng babae sa kanya, ang tungkol sa sikretong silid. Naisip niya na baka naroon nga si Claire. Nagpunta doon ng matanda kasama ng isang alalay at sa wakas, natagpuan nito ang dalaga. Nalulungkot di umano ito kaya nagpunta ito sa silid na iyon. Sinabi ni Claire ang dahilan ng kanyang kalungkutan ay dahil sa kanyang kasintahan na namatay sa aksidente. Mula nang mawala ang kanyang boyfriend, lumala ang kanyang kalagayan, kaya nagtatago na lamang siya sa loob ng mansyon. Malungkot si Claire ng oras na iyon, kaya nakipagtsuktsakan ito sa matanda. Matapos ng pangyayaring iyon, nag-isip si Virgil kung papaano niya mapapasaya at maibalik sa dati ang dalaga. Ilang araw ang lumipas. Habang papunta ang matanda sa lugar ni Claire, inatake siya ng mga kalalakihan at kinuha ang lahat sa kanya. Nakita ng babaeng unano sa cafe ang pangyayari. Tinawagan naman ni Virgil si Claire at dahil sa pag-aalala, pinuntahan siya nito at dinala sa hospital. Nakalimutan na ng dalaga ang kanyang sakit na OCD at nagsimulang mamuhay ng normal. Natuwa naman si Virgil sa pagbabago ni Claire. Ilang araw ang lumipas. Dinala ng matanda ang dalaga sa kanyang bahay, sa mismong silid, kung saan niya tinatago ang lahat ng kanyang magagandang paintings. Namangha si Claire at sinabi ni Virgil na naghintay siya ng mas magandang babae sa kanyang paintings at natagpuan niya ang dalaga. Nang gabing iyon, nagpunta sina Virgil at Claire sa isang hotel upang mag-dinner kasama sina Robert at ng girlfriend nito. Ipinahayag ng dalaga ang pagmamahal sa matanda, kaya sinabi ni Virgil huling auction na lang ang gagawin niya at pagkatapos nun, hihinto na siya sa trabaho at magsasama silang dalawa upang bumuo ng pamilya. Kinabukasan, sa huling auction ni Virgil, ginalingan niya ang kanyang pagganap kaya umani siya ng papuri sa lahat ng taong naroon. Matapos ng auction, umuwi na ito at nagpunta sa sikretong silid upang ilagay ang isang paintings doon. Nagulat siya nang makapasok dahil lahat ng kanyang paintings ay ninakaw. Agad niyang naintindihan na si Claire ang may gawa nun dahil ito lamang ang pinagsabihan niya ng password na kanyang sikretong silid. Kinuha lahat ng babae ang lahat ng kanyang mamahaling paintings. Nakita din ito ang isang robot na nabuo dahil sa kanyang mga ninakaw na mechanical parts mula kay Claire. Sa loob ng robot ay mayroong speaker na nagsasabing lahat ng parte nito ay antiko at mamimiss siya nito. Nalaman niyang isa si Robert sa nanloko sa kanya. Ang lahat ng tungkol sa kanyang kaibigan at kay Claire ay palabas lamang at naiplano nila ang pagnanakaw sa kanyang paintings. Dahil sa pangyayaring iyon, lumala ang kondisyon ni Virgil at unti-unting naging malinaw sa kanya ang lahat. Nalaman niyang hindi si Claire ang totoong may-ari ng mansyon, kundi ang babaeng unano sa cafe. Inupahan lamang ng babae ang mansyon sa tunay na may-ari na nasa cafe at siya ang may tunay na pangalang Claire. Nalaman din ni Virgil na kasabwat ang kanyang mga kaibigang sina Billy at Robert sa panloloko sa kanya. Sa huling eksena, nagpunta ang kaawa-awang matanda sa cafe. Nagbabaka sakaling makipagkita sa kanya ang babaeng manloloko, ngunit hindi na ito nagpakita sa kanya kailanman. Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, pa-like at comment na din.